Good morning. On behalf of Attorney Karen Jimeno, this is George Cahiles. 2 days after the election, the smoke has cleared on who were given the people's mandate. We'll have two congressional candidates who, despite the odds, came out big winners here at the forefront. Mark Anthony Santos made history on Monday's election by toppling Senator Cynthia Villar in Las Piñas City's congressional race. His landslide victory ended the Villar's three-decade reign in the city's congressional seat. We've had him here first at the forefront just months before and a day after the proclamation. With us this morning is the Congressman-elect of the Lone District of Las Piñas City, Mark Anthony Santos. Good morning, Congressman Mark. Good morning, George. It's great to be back here at the forefront. Parang kayo yata yung lucky charm ko. Thank you, sir. And of course, we are always welcome. You're always welcome here, no? To share your thoughts and ideas on different things. So, anong pakiramdam, sir? How does it feel? Ngayon pa lang, di pa masyado nagsisink in, George, because yung pagod, yung interaction mo sa tao, and then nag-iisip ka na ngayon on how will you prepare for the incoming office. So sabay-sabay lahat, but meron naman tayong fallback position before tayo tumakbo. So but syempre the biggest challenge will be yung mga programa natin gagawin sa Las Piñas. And of course yung legislative agenda. Give us an idea. Nung gabi ng May 12, nakikita mong pumapasok na yung mga boto. Anong tumatakbo sa isip mo that time? Yung first pasok nung certificate of canvass, 17%, I remember, 17%. Lumamang agad ako ng 7,000. So sabi ko, okay to. Sabi ko ganun, mukhang maganda. Then yung after siguro mga 30 minutes, ang lead ko, umakyat na ng mga 14,000, dumoble. So mukhang feeling ko may trending na to. So, pero syempre, unlike before, nung pag-manual elections kasi, per area, per school, per precinct, ito kasi automated eh. Pagka pasok dun sa machine dun, sa connection ng internet. Yes, sir. Pasukan lahat. So, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung mga votes. Of course, you have bailiwicks, di ba? Pero nakita ko parang yung trending hindi nagbago. Hindi nagbago. Continuously umaakit. Oo, sabi ko, tingin ko may chance ako, George. But did you expect that, sir? No. And landslide pa? No, I didn't expect that. Why? Because there were surveys, siguro mga 3 or 4 na survey. Yung huling survey ko, I'm behind by 7 points. So imagine 7 points with 318,000 voters. Pagpalagay na natin 80% of that. Diba? Medyo malaki yun, George, ang hahabulin ko. Yes. And sabi ko nga, I will just rely on the silent voters na Las Piñas. Kasi nakailang ikot ako, George, na naramdaman ko yung pulso ng tao. So, of course, ayoko nga pag-usapan tungkol doon sa mga issues na. But, iba yung pagkakausap mo yung mga tao. Ramdam mo sila, yung concerns, yung may mga sound bites lang silang binabanggit sa'yo. So, yun ang nag-reinforce sa akin na talagang sipagan ko pa. Sipagan ko pa. But what do you think was the factor? Siguro yung biggest factor nung sabi mo nga, kung sa survey, laging ka ng 7%. Pero lumaki yung lamang mo pa. So what do you think was the biggest factor to make those people from Las Piñas change their minds? Of course, ngayon, yung messaging. Very important yung messaging. For example, ako, hindi naman ako kasing yaman ng kalabang ko, or I'm just a middle class citizen. It's the richest family in the Philippines. The wealthiest, right? The wealthiest. So Facebook Meta, social media.
yung mga issues. Magastos kasi hindi mo kakayanin hindi mo pwedeng sabayan yung mga posters, yung kanilang mga campaign sorties. So, important yung makausap mo yung tao, and then social media. Kasi ang problema ngayon, lalo na dito sa Metro Manila, maraming mga, in Las Piñas siguro, ang mga middle class and then yung mga tao talagang nagtatrabaho outside the city, marami eh. So, mga 30% yan. Hindi mo na marireach out yan. Weekend na lang siguro, during weekends na lang siguro makakausap mo sila. Pero yung social media, lahat eh, pag pumaba ka sa mga extended communities, lahat may cellphone eh. Lahat nag-Facebook, lahat nagti-TikTok. So, doon ako talagang nag-concentrate. In terms of your supporters, sir, can you describe it kung papaano ka nila tinulungan sa kampanya mo? Yes, I've been a counselor for the last, it's my 7th term. Yes. Itong huling term ko. And then, of course, ang malaking factor is, naging chief of staff ako ni former Mayor Nene Aguilar. And then I also helped the incumbent Mayor Imelda Aguilar na doon sa opisina nila. So, yung interaction ko sa tao, talagang malaking bagay yon. Kasi yung mga concerns nila sa office ni Mayor, and then yung mga legislation din na ginawa natin sa Las Piñas. So, dadali natin lahat yan. And nag-focus din ako doon sa socialized housing program namin sa Las Piñas. Kasi there are about 20,000 informal settlers pa. Eh, maganda yung programa ni Presidente, yung 4PH niya. And we will continue also yung community mortgage program. Ang pinaka-priority kasi yung on-site relocation, in-city relocation and on-site development na. Hindi mo na pwedeng paalisin yung mga tao kasi pag nilagay mo dun sa ang naging experience kasi namin, there are about 5,000 families siguro for the last 3 years. Na-relocate sila sa Cavite. Naik and Trece Martires sa Cavite. Wherein, walang trabaho, walang libreng ospital kagaya sa Las Piñas, walang scholarship program. So I think more than 50% bumalik na ulit sa city. So talagang ang pinaka-importante is nandun pa rin sila sa Las Piñas, and then ayusin mo lang yung community, kompleto. And then yung 4PH nga. Maganda kasi yung Pambansang Pabahay Program, parang pinattern ng DSUD, ng Department of Human Settlements, after Singapore style na housing program. May estate management doon, so kompleto. But definitely, syempre magiging kongresista kayo, nasa legislative ang pangunahing trabaho. So, kumbaga ito on the side na lang na gagawin nyo, but how will you do it? Of course, budget. Ang pinaka-trabaho talaga ng congressman, pinakamalaking trabaho is the General Appropriations Act. Yun ang number one priority. And to ensure mabibigyan ng budget ang socialized housing. Definitely. Kasi ngayon, nung nanonood ako ng mga hearings sa Congress, yung mga BICAM committees, mukhang ang priority nila panay ayuda eh. So, mas importante kasi, parang sa negosyo, hindi naman ako negosyante. Yes. Pero if you can imagine, George, bigay ka ng bigay ng ayuda sa tao. Pero sa negosyo, anong return of investment nun di ba? Sa negosyante or sa gobyerno, pag kinumpira mo. Why not, for example, AKAP, AIX, bakit yung ibang LGUs kasi, yung kapitbahay namin, Parañaque, Pasay, nakakapagbigay sila ng mga stipend or emergency, allowances dun sa mga estudyante. 1,000 per student, public school students. From elementary to city colleges. If ikaw ay isang magulang sa isang extended communities at may 4 na anak ka sa public school, 4,000 pesos a month. Malaking bagay yun. That's true. So bakit hindi natin institutionalize yan sa buong bansa? Yung AKAP parang anli nga eh, di ba? Anli. Basta walang mayaman, walang mahirap dun sa AKAP, kaya nga medyo parang nagkaroon ng problema dun sa budget natin this year. I'm sure, nakapending pa yata kasi may vinito yata si Presidente. So maraming legislation. And sa Las Piñas,
qualified na kami para sa 2 congressional district. Okay. And of course, more representation. Mas maraming programa maibibigay ka sa mga kababayan natin. But sir, speaking of, you will be pushing for that 2nd congressional district sa Las Piñas. Yes, definitely. Pero, sorry, kung politically speaking, sir, hindi ba mabibigyan niyo ulit ng chance yung mga Villar to get that additional congressional seat? Of course, Oo. lahat naman is free to, 'di ba? To run. Wala namang nagbabawal talaga sa atin kahit sino na tumakbo, 'di ba? Of course, oo. So, I'm not thinking of it anymore politically. Ang mas importante, ang priority, yung kapakanan ng mga taong bayan. Imagine if you have 2 representatives, mas maraming representation, mas maraming infrastructure program, mas maraming pondo na maibababa ka doon sa the city as a whole. How are you preparing for that siguro bigger arena for you? Kasi 7 terms ka na konsehal, it's legislative work din, pero sa napapanood nyo, it's a totally different world when you're in Congress. How are you preparing for that? Of course, yung experience ko sa pagiging konsehal, hindi rin naman malayo sa Kongreso. Of course, majority. Kung talagang majority rules, di ba, sa Congress. So, talagang makikisama ka dyan. Yung mga priority bills o yung mga proposed bills mo, talagang makikiusap ka din sa mga kasama. So, it's a team effort din. And siguro naman, kahit independent candidate ako, mas maganda siguro kasi... Naisip niyo na ba kung saan kayo mag-a-align, kung sa majority or minority, just in case? Because you're an independent candidate, sabi ko. George, ang problema, medyo nawala na yung principled politics. Ngayon, palipat-lipat na ng mga politika. Kung sino yung mas malakas or kung saan ka makakakuha ng maraming benepisyo, yun ang nangyayari. So, why not bring back the old principled politics? So, kung ganun lang, mas maganda sana para maiwasan natin yung pagiging... kagaya ngayon, George, grabe talaga eh. Diba? Ang daming problema ng bansa natin. Pero itong eleksyon na to, pagkatapos, dapat trabaho na tayo. Trabaho na tayo. Just like, yun ang mindset ko eh. Yeah, speaking of, nabanggit nyo kasi noong pagkapanalo po ninyo, no? Na sabi nyo, your message is unity and work, no? Together. Yes, right. Have you tried reaching out to the Villars, especially kay Senator Cynthia Villar, to talk things over after what happened? I have not reached out with Senator Villar, but... you have plans? Do you have plans to reach out? Yes, I already started it, George. Kasi yung mga party mates ni Senator na mga kasama kong konsihal nung araw, I texted them already. Kinongratulate ko na sila. And then nag-reply naman sila. So that's a good sign na kailangan ko din kasi ng tulong ng City Council. Yes. Excuse me. Kasi kahit may mga programa ka, especially sa local government, dadaan din sa kanila. Kailangan ng authority or from the City Council sa mga resolutions na ipopropose na ibabato mo din sa Kongreso. And of course, if you'll be able to talk to them, sa mga Villar, what will you tell them now? Ako, I'm offering my hand to them. Sana magsama-sama na kami. I have no personal issues against them. It's just that siguro nagkataon lang na naglabang kami ni Senator. Pero imagine the wealthiest family in the Philippines, sa buong bansa. So tingin ko makakatulong pa rin sila sa Las Piñas. Well, after all, Congresswoman Camille Villar is poised to sit sa Senado. Are you willing to work with her? Definitely. I can sit down with them. Siguro baka magkita kami sa mga bicameral conference committee hearings. I will reach out to them, George. Kasi importante yun eh, communication. Ang napansin ko for the last decades, pag magkalaban yung congressman at saka yung mayor or yung senator, hindi aligned dun sa mga programa ng local government eh. Meron kasi kaming mga tinatawag, for example, sa local government, yung annual investment plan or program. Dapat ang congressman or senator, sinusuportahan yun eh.
para hindi maging chapsuy yung mga infrastructure programs. Correct. Para aligned kayo. Aligned, no? oo. More growth, more investments, and Yes. importante yun. Ang panalo doon yung taong bayan, George. Kaya gagawin ko yan, pipilitin ko yan. Pipilitin ko gawin yan, George. Sir, maganda naman yung mensahe nyo na unity and among all. But during your last guesting here, you talked about, or you raised your issue about the unpaid real property taxes of the Villars. Ano na pong nangyari doon? At anong plano nyo pong gawin tungkol doon? Actually, sabi ko nga, George, ayoko na sanang pag-usapan yan. But nagbayad sila last November 2023, almost 152 million pesos. So may balance pa yata sila. And I think they will avail of the, parang yung RP VARA, yung may tax amnesty program, that started last year, wherein lahat ng mga real property taxes magkakaroon ng condonation o amnesty. June 24 pababa yata. So recently hindi pa naman ako updated dun sa mga sa ano nila. But despite of that, I will still reach out to them. Talagang kailangan, George. Kailangan. At saka sir, malaking pondo matutulong nun sa LGU kung sakaling if they will pay the, siguro kung meron silang unpaid. Pero sabi mo nga, if they're going to take that amnesty, edi tingnan na lang natin. Okay naman yun. Okay naman yun. Okay. So, sir, what will be the first thing that you will do sa unang araw nyo bilang kongresista? In fact, nag-reach out na sa akin ang Office of the Secretary General ng Congress. And yung mga neophyte congressmen, meron na yung mga chief of staff daw. Kailangan to form a group chat doon sa... So, nakaredy naman tayo sa lahat ng mga bagay na yan. And first time natin yung malayo kasi ang Las Piñas din sa Congress. 43 kilometers away from Las Piñas ang batasan Pero magsasakripisyo tayo. Talagang gagawin natin lahat. So proactive pala itong ating Secretary General na nag-reach out na sa mga congressman-elect. But nabanggit ba nila if there will be a training para familiarize? Kasama na yun. So the Chief of Staff will take care of everything. Okay. Now, some say that Las Piñas deserves stronger representation in Congress. So what kind of leadership should your constituents expect from you? Of course, yung importante yung consultative. Nagkakaroon kasi ng disconnect sa tao. Yung mga concerns main concerns ng mga tao kung hindi ka communicate sa kanila. So I'm requesting already, I already requested the mayor-elect na we will put up a congressional extension office doon sa city government, sa City Hall complex. So para at least once or twice a week, nandun din ako sa pagwalang session sa Congress. Bababa ako sa tao talaga. Alamin natin yung mga concerns pa rin nila. Sir, wala bang pressure sa inyo? I mean, of course, alam naman natin yung isang termino, 3 taon. Kagaya na nababanggit nyo, maraming nasasabi yung mga taong pangangailangan nila. You're talking about socialized housing. You're talking about, giving tulong doon sa mga estudyante. Is there any pressure to you na mag-deliver and to prove that you are the best? Na tama yung napili ng mga tao because it's just 3 years. Anong pakiramdam, sir? George, definitely. Definitely. Ngayon lang kasi nagsisink in, George, lahat. Iniisip ko, kaya ko ba lahat tapusin yan in 3 years? Di ba? But of course, it will take time. But what is important is yung accountability and transparency dun sa office mo, siguro. And then, kailangan kasali talaga sila. Napakaganda na nung araw yung ginawa ni Mayor Jessie Robredo sa Naga, yung talagang people's participation. So, ang tumulong kasi sa akin, George, sa election na to, yung mga urban poor. So talagang kasama ko sila araw-araw. Umiikot kami. And ramdam mo talaga yung mga concerns nila.
Sa Las Piñas kasi halos na institutionalize na lahat ng mga health programs, yung scholarship programs, education. And ako siguro, support na lang ako dun sa local government. Talk about nababanggit niyo po yung urban poor na tumulong sa inyo, no? Talk about their situation and why is there a need for a socialized housing project sa Las Piñas and gaano kadami yung kakailanganin ninyo to help them out? Of course, na-identify na namin din yung mga lugar na meron ng government properties, local government properties, and then meron din mga property na gusto nila ibigay lang sa mga informal settlers. Okay. And then at the same time, siguro dapat talaga, alam mo, George, yung na-experience namin doon sa mga unang programa namin sa community mortgage program. Yes. Pag nabigyan mo ng dissenting tahanan, o yung mga mahihirap nating kababayan, nabibigyan mo sila ng dignidad O dignidad. Alam mo nangyari, George, may tinayo si Mayor Nene na City College. Alam mo, 50% ng graduates doon, nandun sa extended communities. So, namamotivate mo sila Bigyan mo ng dissenting pabahay, dissenting edukasyon. Magkakaroon ng dissenting trabaho. Magsisikap sila. Kaya nga ako, nagdadalawang isip sa ginagawa natin tungkol sa mga ayuda. Bakit? Okay ang ayuda, di ba? Maganda naman. Yes. Pero yung system ng pagbigay natin ng ayuda, definitely, na-experience ko yan last election. Kaya sabi ko, ano ba yung experience na yan, sir? Of course, hindi naman sa amin lang, sa buong bansa, di ba? Talagang yung ayuda, gratification lumabas yan sa survey Gratification talaga yung inasahan ng tao during the last election. Pero hahanga ka naman sa mga voters ng Las Piñas kasi despite of that, tinulungan pa rin tayo ng mga kababayan natin. Sir, curiosity lang, no? Gusto ko lang malaman kung anong tumatakbo sa isip mo. Don't you find it strange that the Villars held that position for 33 years? And they are in the real estate business. Pero ngayon, ang main project mo is socialized housing. Bakit kaya hindi nila nagawa yun in the past 3 decades or so? George, hindi ako makakasagot niyan. Sila siguro dapat sumagot niyan. Pero I will not be focus lang ako dun sa gagawin ko, George. Mas importante. Kaya ako siguro nanalo, George, dahil doon sa focus ko Dahil sa kausap mo yung tao. Pag nagkaroon ang isang politician, pag may disconnect sa tao, wala hindi. They're more discerning now, George. Nag-iisip talaga ang voters natin. Nakita mo yung shift during, hindi lang sa local sa national. Imaginein mo yung mga nanalong kandidato natin. The surprising results. Definitely. Pero pag tinignan mo yung party list group, parang pumareho yung result doon sa senatorial, di ba? At saka party list. So, ang tao, and the messaging, George, yun ang pinaka-importante. But of course, pag nandun ka na, yung performance mo, di ba, will be rated also by your constituents. So, after the messaging, kailangan mag-perform ka. Pero otherwise... Yes, but I'm very confident. Kasi kaalyado ko yung executive department ng local government, the mayor, the vice mayor, and the majority of the councilors. Kasi nakasama. Importante yun, George, yung teamwork. Teamwork, parang basketball din to. Teamwork. And I hope talagang ang tawag dito, ma-encourage sila talaga to work together. Yes. Because at the end of the day, kahit na mag-reach out ka, if they will not reciprocate that, mababaliwala. So it's a leadership by example. Okay. Well, maganda pong nabanggit niya. Leadership by example. Because you said, tapat na serbisyo ang ibibigay niyo. Ano bang ibig sabihin ng tapat na serbisyo po, Congressman? Hindi. Pag sinabi mong tapat na serbisyo, yung good governance and accountability. Di ba? Ipapakita mo sa kanila kung saan napupunta yung mga proyekto, kung ano yung mga dapat pang gawin. So, yun yun ang tunay na na serbisyo sa tao. All right. Well, the best of luck to you, Congressman Mark. And we'll see you around. I hope na makabalik kayo dito sa At the Forefront. Okay.